Panginoon at sumainyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila, naghahari ang Diyos. Ito ang tanda ninyo, ang sinumang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos, tulad ng isang maliit na bata, ay hindi mapapabilang sa mga pinagharian niya." At kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila, at pinagpala sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pit Senyor. Pit Senyor. Ngayon pinagdiriwang natin yung dakilang kapistahan, no, kapistahan ng Santo Niño. No? That's why yung liturgy natin ay naiba. No? Supposed to be sa Universal Church, third Sunday, ikatlong linggo ng Ordinary Time. Pero dahil sa Pilipinas, meron tayong parang special celebration, yung kapistahan ng Santo Niño. O bakit sineselebrate natin? Dahil ito yung unang parang image na ibinigay ng mga friars, yung mga Spanish pagdating sa Pilipinas. No? Pagdating nila sa Cebu, ito yung unang gift. No? At dahil dito sa imahe ng banal na bata or Santo Niño, maraming conversion. No? Dahil ito ay miraculous, maraming conversion doon sa Cebu, no? The island of Cebu. So mula noon, parang ito yung unang parang image na dumating sa Pilipinas. So parang pagbigay ng pagpugay to honor the child Jesus, sineselebrate natin sa Pilipinas, third Sunday of January in honor of the Holy Child Jesus, Senior Santo Niño. At timely nga, ito nga yung pagbasa natin, sabi nga, di ba, yung may mga bata, pinapunta sa Panginoon at pinigilan ng mga alagad. Dahil at that time, yung mga bata parang distraction lang yan, disturbo lang yan. Pero ipinakita ng Panginoon, sabi nga ng Panginoon, ninyong lumapit sa akin ang mga bata, huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila, naghahari ang Diyos. No? Unless you become like a little child, you cannot enter the kingdom of God. So gusto ng Panginoon na tularan natin ang mga bata. Hindi tayo maging isip bata. Tularan natin ang kanilang pamumuhay bilang bata. Ano ba yung pamumuhay ng bata? Number one, yung kanilang pagtitiwala. Diba? Dependent sa kanilang mga magulang. Okay? Kung wala yung mga magulang yung bata, the child will not exist. Diba? At dahil nabubuhay sila because sa mga magulang. That's why kanilang total trust sa mga magulang. So ibig sabihin tayo rin, mga anak ng Diyos, dapat yung total trust natin sa Kanya. We are dependent sa ating Ama. That's why nagdadasal tayo ng Lord's Prayer, Ama namin. Anong sinasabi? Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. That araw-araw, dependent tayo sa Panginoon. Hindi natin sila, Lord, bigyan mo kami, give us our monthly, Lord, monthly bread. Every month lang kami dependent. But araw-araw tayo, ang buhay natin, nakadepende sa ating Ama. Tulad ng bata, araw-araw. Yung bata hindi nag-iisip kung anong kakainin. Si nanay nag-iisip. No, that's why pumunta ng Hong Kong para may ipadala, makakain. Pero yung bata, di ba? Dumaan din tayo. Yung bata hindi tayo nag-iisip. No, alam naman natin, the parents will provide. So parang ganon. Ang Ama will provide. So wag masyadong mag-worry, no? Kung ano ba yung bibilhin ko ng bahay o anong bibilhin na lupa or ano pa. The Lord will provide. The Lord will lead us the way. Ibig sabihin, tayo, we have to do our part. Pero wag kang masyadong mag-worry sa mga material na bagay. Yung iba, nag-worry na sa material na bagay, nakalimutan na
yung spiritual na pamumuhay. Nakafocus na sa material. That's why hindi na pumunta nga. Pag day off, hindi na pumunta ng psycho dahil nag-worry sa material na bagay, kuskus na lang ng kuskus. Eh, wala namang ding naipon. So, sobrang kuskus, walang naipon. Buti pa yung pumunta palagi sa psycho, maski konti lang tinatanggap, pero maraming naiipon. Dahil inuna si Lord. Di ba, pag unahin si Lord talagang, God will make a way. Pangalawa, no, yung bata, talagang nag-enjoy sila sa buhay. In-enjoy nila yung fullness of life. Di ba, may kanta na sa asin, yung itanong mo sa mga bata. Di ba, sabi nga doon, masdan mo ang mga bata, ikaw ay walang nakikita sa takbo ng buhay nila. Okay? Ang buhay ay hawak nila. Masdan mo ang mga bata. At sinabi pa dito, ano ang kanilang nakikita? Sa buhay na hawak nila. Para yung mga bata, hawak nila yung buhay. Nag-enjoy sila sa buhay. Pero tayo, pag mga adult, hindi na hawak ang buhay. Nakalimutan na mag-enjoy sa buhay. Buti pa yung mga bata, enjoy sa kanilang buhay. Yun ang sabi ni Lord, di ba? Sabi nga in the Gospel of John, I came to give you life, fullness of life. Nasana yung fullness of life. Pero, nakalimutan na natin, akala natin yung buhay, yun nga, sa mundong ito, ang fullness of life ay pagsunod sa Kanya. Okay? Tulad ng mga bata. That's why meron silang fullness of life, hawak nila ang buhay dahil nagtitiwala sila sa nagbibigay ng buhay ang Panginoon. So, tularan natin yung mga bata. Nag-enjoy lang sila. Hindi, di ba, yung mga bata, pag naglaro, enjoy lang sila. Pag nag-aaway, nag-away. Mamayang hapon, nagbalikan, laro ulit siya, nag-enjoy. Pero tayo, mag-aaway, 10 years pa yan, 20 years. Yung iba nga, doon na sa hospital, kaganyan na. Pero yung bata, no, nag-enjoy talagang merong reconciliation. Alam nila yung buhay. Kasi naggalit, nag-aaway, mamaya, naglalaro. Ibig sabihin, walang buhay pag hindi tayo nag-reconcile. Pag hindi ka nagpatawad, walang buhay. Parang microphone, wala tong buhay. So, ibig sabihin, pag hindi tayo nagpapatawad, pag walang reconciliation, walang kabuhay-buhay ang buhay natin. Sa community, sa pamilya, pag walang reconciliation, walang kabuhay-buhay. So, tulad ng mga bata, tularan natin na marunong magpatawad. Hawak natin ang buhay. Ibig sabihin, pag hindi tayo nagpatawad, hindi natin hawak ang buhay. Hawak mo yung galit mo. Pag nagpakumbaba ka, tanggalin mo yung galit. Nagpatawad ka, hinawakan mo yung buhay. So, hindi pala nagpatawad, walang kabuhay-buhay. Tingnan mo yung katabi, may buhay ba yan? May buhay. May buhay ba? Okay? So, gusto ni Lord, dapat meron tayong buhay sa pamutularan ng mga bata na nagpapatawad. That's why sabi dito ng Panginoon, ito ang tanda ninyo, ang sinumang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa mga pinagharian niya. Gusto yung makapunta sa langit, sa karan ng Diyos? Amen. Anong gawin natin? Tulad ng isang bata. Tularan ang bata. Total trust, magtiwala sa Panginoon. Total dependence. Alam ng Panginoon, may problema tayo, may iniisip, ano kayang solusyon? Trust the Lord, dependent sa Kanya. Pangalawa, para magkamit ng buhay, anong gagawin natin? Magpatawad, mag-reconcile. Ibig sabihin yung mga puno ng galit, walang buhay yun. Walang buhay yun. Yung hindi nagpapatawad, walang buhay yun. Pero pag nagpapatawad ka pala, pag nagpakumbaba ka, buhay na buhay. Maski na yung kaaway mo, pero smile ka, enjoy ka. Dahil nagpatawad ka na. Pero kung hindi ka nagpatawad, dumati yung kaaway mo, walang kabuhay-buhay.
Baka ito may buhay. Hello, wala pa rin buhay. So, ito yung hamon sa atin sa dakilang sa kapistahan ng Senior Santo Niño. Na ang buhay din, alam niyo ba yung, sabi ko nga sana, kung nandun tayo sa simbahan, maganda sana yung entrance natin, magsinulog tayo, yung may sayaw. Kasi mahirap naman dito. Para actually yung stepping ng sinulog, di ba? You step, sabi nga, once, baliktad ka para backward, to step, two forward. Para bang, one backward, step, two forward. Para, ibig sabihin, ganun yung buhay natin. Sometimes we need to be quiet. Sometimes we need to be silent. We need to be backward. Sometimes kailangan natin mag-isa para maka-move on. Maka-move on sa buhay. We can step twice forward. Yun ang meaning doon. No? Sa sayaw ng Santo Niño. One backward, twice forward. Hindi lang palaging forward ka ng forward, wala ka ng time sa pagdadasal. Baka mamaya, hindi ka na nag-iisip, iba na yung napuntahan mo. Okay? Iba na yung direction mo. Kailangan din natin, we need time to be quiet. We need time with the Lord. We need time to be silent. Kailangan nating panahon na mag-isa, magdasal sa Panginoon para may direction ang buhay natin. That's why yung Santo Niño, para itong nagbigay ng inspirasyon ng liwanag. Imagine dahil sa bad image ng Santo Niño, nag-propagate yung ating pananampalataya. Para ba yung bata, the child Jesus, nagbigay ng liwanag sa mga natibo doon sa isla na tinanggap ang tunay na pananampalataya. I'm sure at that time, yung ating mga bago pa dumating yung mga Kastila, yung mga nitibo, tawag sa atin, mga native before, nagsasamba na sila. Sinasamba na yung malalaking bato, sinasamba yung malaking puno, parang animist, no? Parang sinasamba nila yung kalikasan. Pero pagdating sa bata, naliwanagan. Dahil ang pananampalataya, nagbibigay liwanag. Ibig sabihin, ngayon, sambahin na natin ang tunay na gumawa ng malaking bato. Ang tunay na gumawa ng hindi pala to, siya, ang tunay palang gumagawa nito, ang Panginoon. Okay? That's why yung iba, yung mga pagano kayo, bakit sumasayaw kayo? Yung yung sa sinulog, no? Mga pagano yan. Pero, to remember, I'm sure at that time, bago pa dumating yung mga Kastila, nag-worship na tayo. Pero ang wino-worship natin, yung gawa ng Panginoon. Yung dumating na yung bata, wino-worship na natin ang gumagawa ng nature. Ang tunay na Diyos, ang Panginoon, sa pamamagitan ng bata. Yung bata ngayon, yung Santo Niño. So sa ating Banal Eucharistia, tayo ay hinahamon na tularan ang bata, total trust, total dependence sa Panginoon. At para magkaroon ng buhay, may buhay sa ating paglalakbay, magpakumbaba, reconcile, forgive, para makamit natin ang buhay na pinagpala. Amen.